Isang magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ako po si Buddy Bernardino. Kanina kahapon day off ko. Alam niyo na, pag day off ko, nag-iikot-ikot ako. Punta ng palengke, punta ng bilihan, tumitingin mga kung ano-anong maaring pwedeng mapakinabangan dyan sa mga palengke at sa mga grocery. Siyempre, marami akong nakasalubong at nakadaopang palad ng mga Pinoy. Alam niyo naman, pang London, ay nako, magkakapit-bahay ang mga Pilipino rito, mga kaibigan. At siyempre, napag-usapan namin yung tungkol sa mga pangyayari dyan sa Pilipinas ulit. Unang-una, yun pong interview kay Franz Castro ni Kakang Ted Filon, kung saan sinabi ni Franz Castro na hindi raw totoo yung napaulat na dumadami na naman ang krimen, lumalaganap na naman ang krimen dyan sa Pilipinas. At ang sabi ni ang sabi ni Claire Castro, yun hong mouthpiece ng Malacanang, wala naman akong nakikitang sinasaksak. Wala naman akong nakikitang dinudukutan, pinapalo o hino-hold up paglabas ko ng gate at kapag ako'y namamalengke. Alam niyo sobrang tawa ko doon nakakatawa. Binanggit ko yon sa mga nakasalamuha kong mga Pinoy, partikular yung barbero ko. Ay, tawa sila ng tawa mga kaibigan. Bakit kayo? Nakakatawa naman talaga . Ibig sabihin ni Claire Castro, papagkamalan kong Franz saka Claire, yun ang barometro ni Claire Castro ng kriminalidad sa Pilipinas. Yung lalabas siya ng gate, nariyan na. May nakikita siyang nagsasaksangan. Habang namamalingka siya, kung totoong namamalingka siya, may nakikita siyang dinudukutan o pinapalo ng baseball bat o kaya hino-hold up doon. Napakababaw na argumento, di ba? Hindi naman yun ang sukatan yung nakikita mo sa labas ng gate mo. Hindi naman sukatan yung may naaaktuhan ka na hino-hold up kapag ka namamalengke ka. Manood ka na lamang ng video, Madam Claire. Ganon na kasi kadali ngayon hindi katulad nung unang panahon na pahirapan po ang makakuha ng mga impormasyon. Pero ngayong panahon na to, in one click, punta ka lang sa mga website, partikular sa YouTube, pero mag-ingat-ingat din sa YouTube minsan, mga kaibigan, Pero punta ka lang dun sa link, mga website ng mga lehitimong media organizations, makikita mo na kung ano talaga yung totoong nangyayari. Kahit anong ginagawa mong pagpapabulaan sa mga nangyayari niyan, at yun pa yung ginawa mong barometro, talagang magiging katawa-tawa ka. Abogado ka pa naman nung naturingan, bakit ang babaw ng argumento mo? Di ho ba? Hindi ba? Hindi ba? Tapos sasabihin mong fake news. Lahat tayo, mga kaibigan, biktima ng fake news. Yung mga BBM, maaaring biktima ng fake news. Yung mga Duterte, maaaring biktima ng fake news done by the BBM supporters. It's the other way around. Pwede rin mangyaring gano'n, vice versa. So wala hong nagsosolong na fake news. Lahat tayo biktima ng fake news. Yun ang sana'y matandaan at matauhan itong si Manang Claire at saka itong isa pa. Parang pabiro lang naman yung sinabi ni BP Sara na pinsan niya si Franz Castro. Natanong kasi siya, di ba? Baka kasi sabi niya, baka nagmula lang sila sa isang puno. They came from the same tree. Kasi pareho silang mag-Castro Di ba? Di ba? So, napikon itong si Pikunin pala itong si Manang Claire. Sabi niya, nagpapakalat ng fake news itong si BP Sara. Hindi tinanong kasi siya, Madam Claire. So nabanggit lang niya yun Alam niyo naman si BP Sara, laking Mindanao, laking Bisaya.
So yung pagkakakonstruct niya ng Tagalog, ibang-iba talaga sa construction ng mga Tagalog na lumaki sa Maynila. Di ho ba? Sineryoso nyo naman yung sinabi niya. O baka nasaktan kayo. Tapos ang sinabi nyo namang argumento nyo naman, Franz, I mean, proud ka kung magiging kamag-anak mo, itong si Franz Castro. Dahil isa siyang makabayan, makabayan at makatao. Ako naman ay natatawa uli sa'yo, Madam Claire. Kaya lahat na lang ng sinasabi mo dyan sa... Pag nagpapapress con ka dyan sa palasyo, bawat ng namumutawit, lumalabas dyan sa bibig mo, nakakatuwa eh. Makabayan at makatao si Franz Castro. Paano naging makabayan yan? Marami na hong video at marami ng patunay na silang mga left, makakaliwa, na organisasyon na konektado sa CPP, NP, NDF, nagre-recruit ng mga kabataan, mga kaibigan, para maging NPA. Marami na hong patunay dyan, marami ng ebidensya dyan. Mga graduate ng UP, bagong graduate ng UP, mga bagong graduate ng ano-anong universidad, kilalang universidad, nire-recruit na maging NPA. Kapag ka naging NPA, naging warrior na yan, napapalaban na, namamatay sila doon sa labanan. So ano bang magiging kinabukasan nila? Di ho ba? Makabayan ba yon? Sige nga, sabihin mo kung makabayan yung pinsan mo na sinasabi nila. Tapos sinabi yung makatao. So ko naman, paano naging makatao yun? Convicted nga yung Franz Castro eh. Convicted siya ng child trafficking. Na hanggang ngayon, ewan ko bakit hindi pa siya nakukulong. Convicted na siya eh. Sa child abuse, child trafficking, itong si Franz Castro. Ibig sabihin, kapag convicted, napatunayan na po ng korte. Napatunayan ng husgado na lumabag ka. May nilabag kang batas ng child trafficking at child abuse. Mga kaibigan. So paano nagiging makatao yan? Sige nga. Ito si Aling Claire talaga. At isang huling issue, mga kaibigan. Yun pong issue naman ng pagpapatupad ng presyo na 20 pesos sa bawat kilo ng bigas. If I'm not mistaken, sa darating po na buwan ng Mayo pa ho naman yun. Pero bakit dyan sa Visayas lang? Napapaisip tuloy ako eh. Parang nasasaktan ako sa ginawa nitong administrasyon na ito eh. Maraming masasaktang magsasaka dyan sa norte, mga kaibigan. Ang pinagmulan ko, magsasaka. Ang father ko, magsasaka. Yung kapatid kong panganay ngayon, nagsasaka ho dyan sa norte, mga kaibigan. Sila yung nahihirapang magtanim at maglatag ng gusto nilang presyo kapag kaanihan. Pero hindi ho nila makuha-kuha yung pangarap nilang itaas man lang sana yung presyo ng kanilang tindang palay. Ngayon ang unahing bebentahan nitong administrasyon na ito dyan sa Visayas. Hindi ba tama yung hinala ni BP Sara na political ploy yan? Bakit ikanyo? Ano ba yung Visayas? Cebu in particular. Vote treats ho yan, mga kaibigan. Vote treats. Parang Pangasinan ho yan, mga kaibigan, na malalaki ang bilang ng mga botante ho dyan, mga kaibigan. At bakit dyan ang inuna mo? Di sana inuna mo yung Rice Granary of the Philippines dyan sa Nueva Ecija. Sila yung nagpo-produce ng palay, pinakamaraming palay sa Pilipinas. Pero hindi nakakapagbenta ng gusto nilang presyo dahil sa mga middleman na yan, o hindi nagagawa ng paraan ng Department of Agriculture o ng kasalukuyang gobyerno. Nueva Ecija, Isabela, Cagayan, yan ang pinanggagalingan ng maraming bigas o palay na ginagawang bigas. Bakit mo inunang ibenta dyan sa Visayas? Ano bang meron sa Visayas hindi maboto?
Bakit hindi mo muna binigyan pansin itong nandito sa norte? Ho? Tama yung sinabi ni VP Sara, political ploy yan eh. Yung timing ng paggawa ninyo, bakit hindi mo ginawa noong pag-upo mo? Total, yun naman ang pangako mo. Yun naman ang pangako mo nung nangangampanya pa kayo. O bakit mo ngayon mo lang gawin na malapit ng eleksyon? Political ploy? Yun ang hinala ni VP Sara, na ako'y umaayon din. Yung timing ng paggawa nyo ng ganyan, pagdedeklara nyo ng ganyan, ibebenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas. At dyan pa sa Visayas, hindi po ako sang-ayon dyan. Hindi rin sang-ayon mga kaibigan, yung mga nakausap ko mga Pilipino dito sa London, sa pag-ikot-ikot ko kahapon pa, mga kaibigan. Dapat unahin nyo yung rice granary of the Philippines dyan sa norte, Nueva Ecija, down to Isabela, down to Cagayan. Yan yung mga tinatamaan ng mga bagyo, Mr. President. Oh. Wala talaga. Kaya sabi ng mga kasama ko, dyan sa, mga kaibigan ko dito at nakakausap ko kanina, kahapon, kailan kaya magbibitiw itong si Claire Castro? Dapat daw pagbitiwin na yan eh. Dahil imbes na makakatulong sa kasalukuyang administrasyon, lalo pa niyang idinidiin dahil sa kapalpakan ng kanyang mga sinasabi. Nire-relay ko lamang mga kaibigan ang nakalap nating mga reaksyon ng ating mga kaibigan, mga kakilala, at siyempre mga nakakasalamuhan natin mga Pinoy dito po sa paligid ng London, United Kingdom. Sa mga kaibigan ko po o mga kakilala o mga kaibigan sa social media na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita YouTube channel po ng Radyo Pilipino UK, baka naman po pwedeng isang subscription lang. Masayang-masaya na tayo nun. God bless po sa inyo, saan man po kayo naroroon. Bye for now, folks.